Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today based dun sa Luke 22 verse 42. And ang topic natin is bukod sa panalangin pansarili na humihingi tayo sa Diyos, ano ba yung purpose talaga ng prayer? Okay? So, ito sa verse na to, pinakita dito na nanalangin si Jesus Christ sa Diyos Ama bilang isang tao. Kasi bilang isang tao may katawan, so yung katawan natin kadalasan ayaw niya nasasaktan. Pagka kinurot mo masakit, pag nilatig mo masakit, diba? So dito nanalangin siya na, Lord, your will be done rather than my will. Kapag kadalasan pag nagpe-pray tayo, ang panalangin natin hindi lang dapat puro paghingi. Dapat ipinagpe-pray natin yung aligning ng puso natin sa puso ni God. Prayer, parang isang kanta na tune in mo yung puso mo sa puso ng ating Diyos Ama. Kasi usually kapag nagpe-pray tayo, kadalasan puro pansarili lang, na para bang yung Diyos yung lagi mag-a-adjust sa kung anong gusto natin. And yung puso natin kadalasan pansariling kapakanan to at lagi itong humihiwalay sa ating Diyos Ama kasi nakapokus lang to sa pansarili natin. Kaya po mas magandang pag nananalangin tayo, lagi natin sasabihin na, Lord, your will be done in my life, your will be done in my heart, aligning your hearts with the hearts of God. Yun po yung napaka-importante. So, praying is enjoying God's presence. Katulad ng anak, di ba? Kapag ikaw malayo ka sa magulang mo, so, minsan ko-communicate mo yung magulang mo kasi namimiss mo sila, gusto mo magkaroon ng real communication with them. Hindi pwedeng lagi lang tayong lalapit kasi dahil may kailangan tayo. At hindi pwedeng mangangamusta ka kasi may kailangan ka. Walang real relationship pagka ganun yung sistema natin sa buhay. Kaya especially kapag yung magulang mo nasa abroad, hindi pwedeng kumustahin mo siya tapos, ay pa, kailangan ko ng ganito, ay ma, kailangan ko ng ganito, kinumusta mo lang dahil may kailangan ka. So maganda andun yung you build harmony with your loved ones, with your parents, lalo na kung nasa abroad. Same thing din sa ating Diyos Ama, sa ating Diyos. Yung tipong yung prayer is or kino-communicate mo ang Diyos Ama kasi gusto mo lang ma-feel yung presence niya, na makasama siya. Sabi nga dito sa Peter 27:4, only one thing I want to have. Sabi dito, I asked the Lord, all I need, seek after. Yung tanging gusto niya lang is ma-feel yung presence ni God. Sa buhay natin, napaka-importante na andun yung communion natin sa Kanya. Yung tipong we are enjoying the presence of God through prayer. Katulad ng sinabi ni Peter, isang bagay lang ang hinihingi ko sa Panginoon. Yung maranasan niya, yung buhay na kasama niya yung Panginoon. To
to gaze upon the beauty of the Lord. Lord, I just want to meditate your goodness. Yung tipong ganun, to enjoy your sovereignty, your power, and glorify you. I will honor you. Na yung tipong sasabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko lang ipinapanalangin ko itong nabiging sa loobin mo yung pinapanalangin ko. Upang nang sa ganun is maipagmalaki ang pangalan mo. So, laging we pray in tune with God's presence. Hindi lagi yung kailangan humihingi tayo. Yung tipong lang, mananahimik ka lang sa harapan ng Diyos. I-feel mo lang yung presence niya. Yung gusto mo lang maramdaman niya yung saloobin mo. Pray to commune with God na, Lord, I adore you, I praise you, I worship you. Acknowledge the grace of God in His presence. Ganun kasimple. Yung pray na to glorify Him. Na maraming panalangin pero marami kang panalangin pero ang pinaka-purpose mo is to glorify Him dun sa prayer mo. Yung tipong kaya mo nilalatag yung prayer mo sa Kanya kasi gustong maitaas yung pangalan niya. Kung paano makita ng mga tao na binago yung buhay mo ng Panginoon. Kung paano Kanya hinugot sa kahirapan. Kung paano niya binago yung puso mo. Let's call upon the Lord's name with the intentions of prayer to glorify His name. So, napaka-importante that we pray to communion with Him. Hindi lang sa bagay na dahil meron tayong kailangang hingin. Hope you learned something. Thank you everyone and God